Nanawagan ng grupong Salinlahi Alliance for Children's Concerns sa pamahalaan na ipatigil ang pagpapatupad ng K-12 program sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa grupo, mas nararapat lamang na unahing resolbahin ang kakulangan ng mga classroom at iba pang pangunahing kagamitan sa mga eskwelahan kaysa sa K-12 program. Ito ang balita ni Joan Nano. Ito si John Vincent Diaz na kasalukuyang nasa grade 7 sa Bagong Silangan High School. Ayon sa kanya, problema niya ang pagbili ng kanyang module sa eskwelahan. Nahihirapan na rin yung magulang namin. Yung katulad po ng module na hindi po siya libre, mahal siya. Tsaka araw-araw pa po nagpapaproject. Isa din sa problema nila ng kanyang mga kaklase ang masikip at mainit nilang classroom. Masikip na po yung classroom namin. At saka hinati pa po sa gitna. At saka yung mga kaklase ko, naiinitan na. Kaya kami mga magkaklase, gumawa kami ng paraan para mag-ambag-ambagan na kahit ng tagsi-50 para makabili man lang ng electric fan. Para sa grupong Salinlahi Alliance for Children's Concern, ang mga ganitong suliranin sa edukasyon ang higit na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Kanina ay nagtipon-tipon ang iba't ibang child rights group sa Balay Kalinga, UP Diliman upang ipahayag ang umano'y kapabayaan ng pamahalaan sa sistema ng edukasyon sa bansa. Mahigpit na tinututulan ng grupo ang pagpapatupad ng bagong sistema ng edukasyon sa bansa, ang Enhanced Basic Education o K-12 program. Anila, isa itong pahirap sa mga guro at estudyante, lalo't malaki ang kakulangan ng bansa sa mga classroom, mga upuan, aklat at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga pampublikong paaralan, kaya't dapat na ipatigil ang pagpapatupad ng K-12 program sa mga eskwelahan. Ibasura ang K-12 dahil ito ay hindi totoong nagsusulong ng kagalingan at karapatan ng mga bata. Sinabi pa ng mga ito na sa halip na ipatupad ang K-12 program, dapat munang alamin ng DepEd kung sapat ba ang mga classroom, mga upuan at iba pang kagamitan sa mga eskwelahan. Ayon pa sa Salinlahi, simula pa noong 2011 hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ring backlogs ang pamahalaan sa pangunahing pangangailangan ng mga paaralan. Bukod dito, nanawagan din ng Children's Rehabilitation Center na mapigilan ang nangyayaring karahasan sa mga alternative learning center, partikular na sa Mindanao Region. Nagkakampo sila sa loob mismo ng community. Ini-interrogate o hinaharas, ini-intimidate ang mga estudyante, mga teachers sa loob ng mga schools. Nais din ng grupo na i-pull out ang military force na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa at tugunan ang kakulangan sa mga pasilidad sa mga learning center. Sa darating na ika-28 ng Hulyo ay 1 kilos protesta ang isasagawa ng mga child rights group kasabay ng nalalapit na SONA ni Pangulong Aquino upang ipaabot sa pamahalaan ang kanilang hinaing kaugnay sa sistema ng edukasyon sa bansa. Joan Nano, UNTV News Worldwide.